8. Maligayang Pasko. Ginising si Huli na nagtitilaw kamano. Iginala ng dalaga ang paningin at nakita niyang natagpa ang dilim. Ang unang naisip niya ay baka sakaling ang birhen ay makagawa ng himala at ang araw ay sisikat kahit na inaanirahan ng mga mata. Siya'y nagbangon, nagkrus at nanalangin ng matayimtim at dahan-dahan nagpunta sa batalan. Walang himalang nangyari. Ang araw ay sumikat at nagpakita ng maliwanag na umaga. Malamig na simoy ng hangin at ang tilawak ng manok ay lalong nag-ibayo. Sa ilalim ng imahen ay nakita niya na hindi nadagdagan ng 250 piso ang perang inilagay niya roon, kundi isang sulat na galing sa mga tulisan na humihingi ng pantubos para sa kanyang ama. Parang isang basang sisiw na nagpapakulo ng tubig at naghanda ng salabat ang dalaga para sa kanyang ingkong na nakita niya natutulog pa. Noong gabing sinundan, para siyang nalulungkot ngunit hindi naman. Dapat dahil hindi naman siya gaanong kalayuan at makadadalaw siya tuwing makalawang araw sa kanyang ingkong. At kung tungkol naman kay Basilio, madalas nitong sabihin kay Huli na kapag siya ay naging doktor na at sila'y nakasal na, hindi na kinakailangan ng ama ni Huli ang kanilang bukirin. Napakahangal ko sa malabis na pag-iyak, ang sabi niya sa kanyang sarili habang inaayos ang kanyang tampipit. Hinipo ang kanyang lakit at kanyang hinalikan, ngunit agad na inilayo. Naalala niya na ang lakit na may brilyante at esmeralda ay galing sa isang ketongin at kapag nahawa siya ay baka hindi pa siya makapag-asawa. Nang lumiliwanag na ay nakita ang kanyang ingkong na nakaupo sa isang sulok at pinagmamasdan ng kanyang mga kilos. Ngumiti siya, lumapit at nagmano. Tahimik na binindisyonan siya ng matanda samantalang nagkukunwari siyang masaya. Kung darating po si ama, ipakasabi niyo na lamang na ako'y pumasok sa eskwela. Ang aking Panginoon ay marunong magsalita ng wikang Kastila at ito ang pinakamurang paaralan na mapapasukan ko. Namuo ang luha sa mga mata ng matanda. Inunong naman ni Huli ang kanyang tampipi na nagmamadaling nanaog sa hagdanan na kinalagad ang kanyang sinelas. Bagamat pinipilit niyang huwag nang lumangon pa sa tahanang iniwan niya, hindi mapagwagian ng dalagang talunin ng kanyang sarili sapagkat sa maliit na dampang iyon, naroroon ang maraming alaala. Matagal nang nakalis si Huli at mataas na ang araw nang maupo si Tandang Selo para panoorin ang mga taong dumadaan na magaganda ang kasuotan patungo sa bayan upang magsimba. Halos lahat ay may akay o kaya naman may kilik na batang babae o lalaking nakabihis na waray patungo sa isang pista. Ayon sa matatanda, ang araw ng Pasko sa Pilipinas ay isang tanging araw para sa mga bata. Ngunit para sa ibang mga bata, ito ay kanilang kinatatakutan. Sa araw na iyon, sila ay gigising na maaga at binibihisan ng mamahaling damit. Isinisimba sila sa mamisa mayor na tumatagal ng halos 1 oras. Pinagtitiis nila sa init at iba't ibang amoy ng mga tao ang mga bata. Kung hindi ka naman pagdadasalin ng rosaryo, kailangang manatiling walang kibo hanggang sa mayamot at makatulog kaya. Sa bawat galaw nila o kalikutang ginagawa, nakapagrurumi man ng damit ay may kurot o isang bulyaw ang kanilang tinatanggap, kung kaya't hindi sila makatawa ni mga tuwa at sa kanilang mga matay mapapansin, ibig pa nila ang damit na pang-araw-araw kaysa sa mga bordadong pamistang iyon, upang dalawin mga kamag-anak. Pagkatapos ay kailangan nilang magpunda sa mga bahay-bahay upang dalawin ang mga kamag-anak. Mamaskot humalik pa sa kamay. Sa bawat bahay ay kailangan din nilang sumayaw, kumanta, o ipakita ang iba nilang natatanging kakayahan. Kasama rin ang kurot at galit kapag sumuway o gumawa sila ng mga bagay na hindi inuutos sa kanila. Binibigyan din sila ng mga aginaldo ng kanilang kamag-anak na kadalasan ay kinukuha din sa kanila ng mga magulang nila. Ang tanging natitira sa kanilang gantimpala at bakas ng Pasko ay ang mga kurot na nabanggit na bulyaw at galit na kanilang tamo. Iyan ang kinagisnang ugali at ang mga batang Pilipino ay haharap sa daigdig sa ganyang pagsubok na ano-ano't man
ay siyang hindi pinakamalungkot, siyang hindi pinakamahirap sa kabuhayan ng mga taong iyon. Ang mga taong may kagulangan na ay nakikibahagi rin sa ganitong pagsasaya sa pamamagitan ng pagdalaw, pagluhod at pagbati ng maligayang Pasko sa kanilang mga magulang o sa kanilang mga kamag-anak. Ang kanilang aginaldo ay kung ano ng bagay tulad ng pusilba, prutas, isang basong tubig o bagay na walang gaanong halaga. Nakita ni Tandang Selo na dadagdagan na ang lahat ng kanyang kaibigan at malungkot na naisip niyang wala siyang aginaldo kanino man sa taong iyon. Dumaan man ang kanyang mga kaibigan, hindi niya ito nabati ng maligayang Pasko. Samantalang ang apo niyang babae ay walang natanggap na regalo galing sa kanya at hindi rin siya binati ng maligayang Pasko. Iyon kaya ay sinasadya o nakalimutan lamang. Nandalawin siya ng mga kaibigan at kamag-anak ay lubos siyang nagugulminhanan nang siya ay hindi makapagsalita. Pinilit niyang magbuka ng pangungusap sa kanyang mga labi. Hinipo niya ang kanyang lalamunan, umiling, inuga ang ulo ngunit walang nangyari. Namagnasang tumawa ang kanyang mga labi ay walang narinig kundi isang impit na tunog na tulad ng pinagkikiskis na buho. Nagkatinginan ng mga babae at ng mga, "Napipina! Napipina!" Ang sigawan ng mga nasisindak na biglang nagkagulo.